Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, saan mang panig ng mundo, hinahangaan tayong mga Pilipino, lalo na mga Filipino migrant workers o OFWs. Sinasaluduhan ang mga manggagawang Pilipino sa ibalang dagat. Bakit? Dahil po sa ibinibigay na totoong culture of service. Mismo ang International Labour Organization, ILO, Assistant Director General Manuela Tomei, ang pumuri sa sipag, dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino sa pagtatrabaho. Para kay Tomei, ang culture of service ng mga Pilipino ay hindi pa niya nakikita sa mga bansang kanyang napuntahan at mga bansang kanyang nabisita. Masarap pakinggan, di po ba kapanalig? Nakakataas noo ang pagkilalang ibinigay sa ating mga manggagawang Pilipino. Kaya lang kapanalig, nakakalungkot na sa kabila ng hindi matatawarang culture of service, lagana pa rin po sa alinmang panig ng mundo ang iba't ibang pang-abuso at harassment sa ating mga OFW. Ang pagdami din ng mga OFW ay indikasyon ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Walang opportunity, ika nga. Kung meron man, abay napakaliit ang sahod. Ang kawalan po ng job opportunities sa Pilipinas ay kakulangan ng ating mga opisyal sa pamahalaan. Sa datos nga ng Philippine Statistics Authority o PSA, umaabot sa 2.47 million ang registered OFW na nagtatrabaho nga sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nasabing bilang, 56% dito ay mga babae. Ang mga OFW ay tinagurian na modern day heroes na nakapag-contribute ng 9.41% sa ating GDP dahil sa kanilang ipinapadalang remittances sa mga pamilya na narito sa ating bansa. Kapanalig noong 2019, kinikilala at pinasasalamatan ni Pope Francis ang mga Filipino migrant workers. Tinawag ni Lolo Kiko ang mga OFW na smugglers of faith. Pinapaalalahanan ni Pope Francis ang mga OFW na sa kanilang special mission sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katolika. Hinihimok ni Pope Francis ang mga OFW, I encourage you to increase opportunities for meeting to share your cultural and spiritual wealth, while at the same time allowing yourselves to be enriched by the experiences of others. Kaya kapanalig, ito po ang suliraning hinaharap araw-araw ng OFW na dapat tugunan ng ating pamahalaan. Contract switching o hindi pagkilala sa working contract, mataas sa singil sa placement fee sa mga applicants, illegal recruitment, kabiguan ng mga OFW na makapag-save ng pera, pang-aabuso ng mga employer, broken families, naluging negosyo, kawalan ng tulong mula sa consular at embassy officials, kabiguan ng mga kaibigan na magbayad ng utang, kababang halaga ng piso, madaling maloko online, extramarital relationship, hindi nakapagtapos ang mga anak sa pag-aaral, naiipit sa kaguluhan at natural disasters, nakukulong ng walang kasalanan, mass layoff kapag mayroong economic turmoil sa bansang pinapasukan, nakakaranas ng pang-abuso sa pag-uwi sa Pilipinas, nag-iisa, problema sa ipinadalang balikbayan boxes. Kapanalig, napakaraming problema nito. Pero may solusyon yan sa pagtutulungan ng pamilya at suporta ng ating gobyerno. Ang ating mga OFWs, ang ating mga bagong bayani, tulungan po natin, ipagdasal, suportahan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.